Magandang araw, mga kaili-ili. Kamusta kayong lahat? Itago niyo na lang ako sa pangalang Kaloy, helper sa construction. Kumbaga, ako yung madalas na uutusan doon. Ako ang naghahalo ng semento at tiga-abot ng hollow blocks. Gustuhin ko man kasing maging mason kulang pa ang skills ko. Isa pa, ako yung pinakabata doon sa pinagtatrabahuan namin. Yung ate ko sa Maynila na nakatira ay biglang umuwi sa amin. Nagtaka naman ako noon kasi ang alam ko ay nagsasama na sila ng boyfriend niya. Tapos doon na po namin nalaman na naghiwalay na silang dalawa bago niya nalaman na buntis pala siya. Dahil hindi pumayag si nanay na hindi mapanagutan si ate, ay pinasamahan niya sa akin si ating pamunta sa probinsya ni na Mario. Doon na namin nalamang taga Quezon pala ang dati niyang nobyo. Hindi ko nalang babanggitin kung saan banda sa probinsya. Maaga kaming umalis ni Ate Cora. Bit-bit ko ang 2 bag na naglalaman ng mga gamit naming dalawa. Mahigit 6 na oras kaming nasa biyahe pero hindi naman ako naiinip dahil magaganda ang tanawing nadadaanan namin. Maya-maya pa ay narinig na namin ang boses ng konduktor at sinabing nasa terminal na nga kami. Dahil bago lang kami doon ay nagtanong-tanong muna kami kung saan pwedeng sumakay papunta sa baryong tinitirhan ng dating nobyo ni ate. Pagod na kami at medyo gutom na rin nang makasakay ng tricycle. Mabuti na lang at may baon kaming biskwit kaya ginawa na namin pampalipas gutom habang hindi pa nahahanap ang sadya namin. Pumasok ang tricycle sa isang makitid na kalsada na pang-isahang sasakyan lang. Maya't maya akong kinukumusta si ate dahil para kaming bola sa loob tuwing may madadaan ng lubak yung tricycle. Sa dami kasi ng butas ng kalsadang iyon ay muntik nang magmukhang sungka. Napansin ko rin na yung dinadaanan namin ay halos mga talahib lang at makakapal na damo ang makikita. Malayo-layo na ang tinakbo ng tricycle pero wala pa rin kaming nakikitang bahay. Napatanong na ako kay Ate Cora kung tama ba yung pinuntahan namin. Sabi naman niya ay sigurado raw siya na iyon ang baryong sinasabi ng dati niyang nobyo na si Mario. Iyon ang unang beses na binanggit niya ang pangalan ng lalaking iyon. Ilang beses huminto ang tricycle na sinasakyan namin dahil nagtatanong-tanong si Ate Cora sa mga posibleng nakakakilala kay Mario. Mabuti na lang at may isang nakakilala sa hinahanap namin. Isang matandang lalaki. Sinabi nito sa driver ng tricycle kung saan kami ihahatid. Makalipas ang ilang minuto ay huminto na yung tricycle na sinasakyan namin. Sabay pa kaming napalingon ni ate sa driver. Wala pa rin kasing bahay sa parting iyon. Ang tanging nakikita lang namin ay ang mas makikitid pang daanan na tinubuan na ng maliliit na damo. Manong, bakit ho kayo huminto? Kitang-kita ko ang takot sa mukha ni Manong habang nakatingin sa unahan namin. Bigla siyang naging balisa. Napansin ko rin ang bahagyang panginginig ng kamay niyang nakahawak sa manibela habang palingalinga. Pasensya na kayo, pero hanggang dito ko na lang kayo maihahatid. Nagtataka man ay wala na rin kaming nagawa dahil mukha namang hindi na namin mapipilit yung matandang driver. At bago rin siya umalis ay sinulyapan niya pa ang ate ko at sinabing mag-iingat kami roon. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong kinabahan. Kalalaki kong tao pero parang dinadaga ang dibdib ko lalo na nang makita ang masukal na daraanan namin. Dahil wala na kaming masasakyan, ay napilitan kami ni Ate Cora na maglakad na lang at muling magtanong-tanong ng
may makita na kaming bahay. Kinalampag ko yung bakod na gawa sa pinagtagpi-tagping yero na puno na rin ng kalawang. Baka kasi ay hindi ako marinig ng may-ari ng bahay kung kakatukin ko lang iyon. Lumabas mula doon sa lumang bahay yung isang matandang babae. Napakahaba ng buhok niya at kulang na lang ay sumayad ito sa lupa. Noong una ay masama ang tingin niya sa akin. Pero nang makita niya si Ate Cora ay biglang nagbago yung ekspresyon niya. Parang bigla siyang natuwa. Tinanong niya kung anong sadya namin doon. Pero yung tingin niya ay nakatutok lang talaga kay ate. Kung hindi niya lang siguro kilala si Mario, ay hinila ko na si ate paalis doon. Tinuro niya yung bahay malapit doon. Kapitbahay lang pala niya sina Mario. Nakilala namin yung tiyahin ni Mario na nagpakilalang Edna. Pinatuloy niya kami sa hindi kalakihang bahay doon. Kung tutuusin, ay maganda naman yung loob ng bahay. Simentado ang sahig at maaliwalas din sa pakiramdam ang dingding na gawa sa kahoy, kaya alam kong magiging komportable si ate. Sakaling doon na nga tumira. Hinayaan ko si Ate Cora na makipag-usap sa tiyahin ng dati niyang nobyo. Nasa kuprahan pa raw kasi si Mario at hapon pa ang uwi, kaya naghintay kami roon ng ilan pang oras. Mukhang mabait naman ang tiyahin ni Mario dahil bukod sa pinakain na kami ay inasikaso pa si ate. Ang sabi pa niya, tiyang na lang daw ang itawag namin sa kanya dahil hindi na rin kami iba sa kanila. At pagsapit ng hapon ay kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Mario nang makita kaming dalawa ni Ate Cora. Pero ang tingin niya ay mas nakatuon sa aking kapatid at sa medyo umbok na nitong tiyan. Iniwan ko muna sila roon para makapag-usap ng masinsinan. Lumabas ako ng bahay para maglakad-lakad sa may bakuran. Ngunit paglabas ko pa lang ay nakita ko yung matandang babaeng nakatanaw sa bahay ni na Mario. Sa pagkakaalala ko, siya yung matandang napagtanungan namin. Nakapagtatakang di man lang niya ako napansin. Kung hindi pa ako nagsalita, ay hindi siya lilingon sa direksyon ko. Tinanong ko siya kung may kailangan siya kay Tiyang Edna o kay Mario. Pero hindi sumagot yung matanda at kaagad ding umalis. Para bang takot na may ibang makakita sa kanya doon. At nang matapos mag-usap sina Ate Cora at Mario, ay nagkasundo rin naman silang dalawa. Pumayag si Mario na panagutan si ate. Pero ang gusto niya ay sa bahay nila titira ang kapatid ko. Hindi ko naman maiwan si ate doon, kaya sinamahan ko na muna. Saka na lang ako uuwi kapag nakapanganak na si Ate Cora. Mahirap naman kasi kung lahat na lang ay iaasa kay Tiyang Edna. At naghanap na rin ako ng mapapasukang trabaho doon para makatulong kahit papaano. At nang malaman yun ni Mario, ay inalok niya akong sumama sa kanya sa koprahan. Sabay kaming umuuwi tuwing hapon matapos magkopra. Si Ate Cora at Tiyang Edna lang ang naiiwan sa bahay. Libangan nila ang panggaganchilyo at pagtatanim sa malawak na bakuran doon. Kabilin-bilila ni Tiyang Edna kay ate na huwag basta-bastang lalabas ng bahay. Kung may kailangan daw, ay magsabi na lang sa kanya. Maging ako, ay pinagsabihan din ni Tiyang Edna. Mga dayo lang daw kasi kami roon at baka mapagkatuwaan ng kung sino. Pero sa tinagal-tagal na namin doon, ay wala naman akong nakakaaway. Wala rin nanggugulo sa akin. Ang tanging bumabagabag lang sa akin ay yung matandang babaeng nakita ko nang dumating kami roon. Madalas ko kasi siyang naaabutang nakasilip sa bakuran at parang may hinihintay. Biyernes ng hapon, madilim-dilim na nang makauwi kami. At yun na nga, naabutan ko na naman
yung matandang babae na nakamasid sa loob ng bakuran. Mas tamang sabihin na nakatitig siya kay Ate Cora. Pero paglingan ko sa pwesto ng matanda ay wala na siya roon. Bigla akong kinalabutan. Parang napaka-imposible naman kasing makaalis siya doon ng ganoon kabilis. Para di na ako gaanong mag-isip, ay inisip ko na lang, naguni-guni ko lang ang nakita ko. Maayos naman ang buhay namin ni ate. Kahit nasa ibang bahay na kami, ay kinakamusta rin namin si nanay na kasama ang pinsan kong doon na nakatira sa amin. Nangako ako sa kanya na doon pa rin ako magpapasko. Hihintayin ko lang na mga anak si ate bago ko iwanan kina Tiang Edna at Mario. Yun din kasi ang gusto ni nanay. Hanggang sa dumating nga yung hindi inaasahang pangyayari. Naaksidente si Mario habang ginagawa yung bagong bodega sa kuprahan. Nahulog siya mula sa ikalawang palapag kaya nabalian ang braso. Dahil kapos din kami noon sa pera, ay napilitan na lang na tumawag ng manggagamot sa baryo sa halip na dalhin sa ospital si Mario. Isa pa ay malayo rin naman ang ospital sa amin at laking gulat ko noon nang dumating yung matandang babaeng palagi kong nakikita sa labas ng bakuran. Ipinakilala siya sa amin ni Tiang Edna, si Manang Lusing. Wala kasing mahanap na manggagamot at si Manang Lusing lang ang kilala niyang malapit doon. Nagpakilala raw kasi noon si Manang Lusing bilang isang manggagamot at hilot sa baryo. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakapansin, pero nakita ko ang pagngisi niya nang makita ang kalagayan ni Mario. Naramdaman siguro niya na may nakatingin sa kanya, kaya sumulyap siya sa pwesto ko. At para hindi malata, ay nagkunwari na lang akong abala sa tinitimplang kape. Pinalabas ni Manang Lusing sina Tiang Edna at Ate Cora. Pero nagpaiwan ako doon sa kwarto. Pinapalabas din ako ni Manang Lusing, pero duda talaga ako sa kanya kaya hindi ako noon pumayag. Kaya kahit nagalit ang matanda sa kakulitan ko, ay nayaan na lang niya ako roon at sinabing huwag makikialam sa anumang gagawin niya. Hanggang sa napansin ko na nga si Manang Lusing sa ginagawa niya. Parang hindi kasi ganoon yung pagkakaalam kong paraan ng panghihilot. Para bang may kakaiba doon sa paghagod ng ginagawa ng matanda kay Mario. Hindi naman yun malaswa, pero iba talaga. At ang mas nakapagtataka pa noon sa akin ay may binibigkas na salita si Manang Lusing. Parang orasyon. At doon ko na rin napansin yung tumulong likido mula sa bibig niya. Parang laway niya iyon. Tapos mabilis niyang ipinapahid sa braso ni Mario at doon mismo banda kung saan siya nabalian. Ilang sandali pa ay sumigaw si Mario. Sa sigaw niya pong iyon ay parang humihingi na siya ng tulong sa sobrang sakit. Manang Lusing, dahan-dahan naman ho, sabi ko pa sa matanda. Pero tiningnan niya lang ako ng matalim at sinabing huwag raw makialam dahil alam niya ang ginagawa niya. Natapos na ang panghihilot ni Manang Lusing kay Mario, pero sa tingin ko noon ay mas lalo lang lumala ang nararamdaman niya. Halos hindi na kasi maigalaw yung katawan niya, pero sabi naman ni Manang Lusing ay ganoon daw talaga ang mangyayari matapos niyang gamutin. Kahit paulit-ulit kong sinasabi na tunay na doktor na ang kailangan ni Mario, ay hindi ako pinakikinggan ni Tiang Edna. Nagpatuloy pa kasi ang paglala ng kalagayan ni Mario mula nang mahilot siya ni Manang Lusing. Humanap kami ng iba pang hilot, pero yung isang kakilala raw ni Tiang Edna ay hindi pa nakakauwi. Kung saan-saan na kami naghanap ng manggagamot, pero tuwing sinasabi namin ang kalagayan ni Mario ay iisa lang ang nagiging sagot nila. Hindi raw nila kaya ang ganoong kaso. Pinilit ko si Ate Cora na sa ospital na dalhin si Mario.
Pero si Mario na mismo ang tumutol. Ayaw na raw niyang maging pabigat pa sa amin. Awang-awa ako sa kanya. Lubog na ang mga mata niya at nangingitim na ang mga labi. At malalim na rin ang pisngi, dala ng pangangayayat. Hindi na niya maiangat ang kahit anong parte ng katawan sa sobrang panghihina. At sa kasamaang palad ay hindi na rin nagtagal ang buhay ni Mario. Yung huling beses kasi na nakausap namin siya ay parang iyon na rin ang naging pamamaalam niya. Matagal-tagal nang nagluksa si Ate Cora at nagdesisyon na rin siyang bumalik na lang kami sa Batangas pagkatapos ng libing ni Mario. Pero dahil kabuwanan na niya ay pinagbuwalan siya ni Tiang Edna na bumiyahe. Hindi rin naman makakapaglakad si Ate Cora lalo na't wala kaming masasakyan palabas sa may kalsada kung saan kami ibinaba ng nasakyan naming tricycle noong unang dating namin sa baryo. Dahil doon ay napilitan kaming manatili pa ng 1 buwan sa bahay ni Tiang Edna. Biyernes ng gabi, bandang 10:00, narinig kong sumigaw si Ate Cora. Mukhang manganganak na siya. Mabuti na lang at nakauwi na yung kakilala ni Tiang na komadrona at albularyo na si Inang Linda kung tawagin nila. Pero yun nga, kailangan ko pang sunduin si Inang Linda doon mismo sa bahay niya. May kalayuan din po kasi iyon. Habang naglalakad ako noon, ay biglang nag-iba yung pakiramdam ko. Napapalingon ako tuwing may kumakaluskos dahil ako lang ang mag-isang naglalakad doon at yung mismong dinadaanan ko ay wala pang mga bahay. Biglang tumayo ang mga balahibo ko sa braso nang may maramdaman ako noon sa may likuran ko. Parang may sumusunod sa akin. Nagpalingalinga ako pero huni lang ng mga kuliglig ang naririnig ko hanggang sa natigilan na ako nang may maamoy akong kakaiba sa paligid. Masangsang po iyon. Parang amoy ng patay na hayop. Alam ko ng oras na iyon na hindi na talaga maganda ang nangyayari. Pagkatapos kasi nung naamoy ko, ay sinundan din iyon ng mahinang huni ng wakwak. Doon na po ako kumaripas ng takbo. Yun po kasi yung mga palatandaan na may aswang nga na sumusunod sa akin. Sa takot ko, ay hindi ko na rin nagawang kumatok sa bahay ng komadrona nang makarating ako doon. Iyon lang naman kasi ang nag-iisang bahay sa lugar na sinasabi ni Tiang Edna. Saktong pagpasok ko pa noon sa bahay nang dumating din yung matandang may-ari ng bahay. Tapos nakita ko yung hawak niyang garapon na puno ng asin. Saka lang ako nakampante nang masiguro kong siya talaga si Inang Linda. Nanghingi na lang ako ng pasensya sa kanya dahil sa ginawa kong pamamasok doon ng walang pahintulot. Hindi naman nagalit yung matandang komadrona. Tinanong niya lang kung ano raw ba ang sadya ko roon. Hindi naman siya tumanggi nang sabihin kong kailangan namin ng tulong niya dahil manganganak na si ate. Habang hinahanda niya yung mga gagamitin sa pagpapaanak kay Ate Cora, ay bigla siyang nagsalita. Sinabi niya na may sumusunod daw sa akin habang papunta sa kubo niya. Parang pinipigilan daw ako sa pagpunta sa kanya. Doon ko rin naintindihan kung bakit nakita ko siyang may hawak na garapong puno ng asin. Binalaan niya ako na mag-ingat sa mga nakakasalamuha ko sa baryo dahil baka raw ang nakakausap ko ay di na pala pangkaraniwang tao. Alam ko naman kung ano ang tinutukoy niya. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang pumasok sa isip ko si Manang Lusing. Kaya sinamantala ko na rin ang pagkakataong iyon para itanong kay Inang Linda kung kilala niya ang matandang manggagamot. Tapos napansin ko noon na parang bigla lang siyang hindi mapakali. Hindi niya sinagot ang tanong ko at pinagmadali na lang ako pabalik sa bahay. Halos tumakbo na kami noon ni Inang Linda
At pagdating namin sa bahay, ay nadatnan namin si Tiyang Edna na wala ng malay sa sala. Hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya, pero ang isip ko noon ay nasa ate kong manganganak na. Nang silipin ko ang kwarto sa kinaroroonan ni Ate Cora, ay nakita ko si Manang Lusing. Nasa paanan ito ng aking kapatid na namumutla na at namimilipit na sa sakit ng tiyan habang nakapatong doon ang kamay ng matanda at marahang humahagod. Kitang-kita ko ang pagtulo ng malapot ng likdong mula sa bibig ng matanda sa tiyan ni ate. Pareho sa nakita kong ginawa niya kay Mario. Napasigaw si Inang Linda, nakasunod ko lang na pumasok doon. Malakas niyang tinabig ang kamay ni Manang Lusing na nakapatong sa tiyan ng aking kapatid. May kinuha siyang garapon sa dalang bayong. Parang langis iyon pero kakaiba ang amoy. Pinahiran niya ang tiyan ni ate habang umuusal ng mga dasal. At sa awa ng Diyos ay maayos na nakapanganak si ate. Ipinakuha sa akin ni Inang Linda ang lampin na kasama sa mga gamit na dala niya. Doon ko napansin ang kakaibang burda sa lampin at ang maliit na kahoy na nakakabit doon, at nang magtanong ako kay Aning Linda, ang sabi niya ay pangontra daw iyon sa aswang at iba pang masasamang elemento. Mabuti raw na habang bata pa ay may proteksyon na ang pamangkin ko. Dahil ang buong atensyon namin ay na kay Ate Cora, hindi na namin napansin na nakalabas na pala ng bahay si Manang Lusing. Nagkamalay na rin si Tiyang Edna. Tinanong namin siya kung bakit iyon nangyari sa kanya. Pero hindi niya raw matandaan, basta't ang huling naaalala niya ay biglang dumating si Manang Lusing at tinanong daw siya kung manganganak na si Ate Cora. Mukhang malakas nga ang pang-amoy ng mga aswang, lalo na sa mga buntis na malapit ng mga anak. Kinabukasan, pagsikat na pagsikat pa lang ng araw, ay sinugod na ni Inang Linda ang bahay ng peking manggagamot at may lahing aswang na si Manang Lusing. Kilala niya raw ang matanda. Marami na rin daw kasing nabiktima ang matanda sa ibang baryo. May kumakalat na raw na kwento na mayroon ring aswang sa baryong iyon, partikular doon sa kinaroroonan namin. Kaya pala ganoon na lang ang takot ng driver ng tricycle na naghatid sa amin ng unang dating namin doon. Sinamahan ko si Inang Linda, pero pagdating namin sa bahay ni Manang Lusing ay wala na kaming naabutan. Tanging mga garapong puno ng maliliit na insekto at nabubulok na mga gamit at nanlilimahid na sahig ang bumungad sa amin doon. Walang kahit anong bakas na naroon pa ang matanda, at pagkatapos na nangyari ay hindi na nagdalawang isip pa si Ate Cora na lisanin na namin ang baryo at bumalik na lang kay nanay. Nalungkot si Tiyang Edna sa desisyon ni ate, pero hangad din naman niya ang kaligtasan ng kanyang apo, kaya hinayaan na niya kaming makaalis. Nangako naman siya na siya naman ang bibisita sa amin para makita ang pamangkin ko. Puno man ng takot at lungkot ang pinagdaanan namin, ay nagpapasalamat pa rin kami na mas nanaig pa rin ang kagustuhan ng Diyos na makaligtas kami sa kapahamakan. Wala na kaming balita kay Manang Lusing, ngunit dalangin namin na sana ay wala na siyang mabiktima pa tulad ni Mario at ni Ate Cora. At diyan na nga natatapos ang nakakatakot na karanasan ni Kaloy. Nawa ay nagustuhan niyo ang istorya natin ngayon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig.